Malawakang kumalat ngayon sa Facebook, TikTok, X, at maging sa mainstream media, ang mga larawan ng 5 kabaong, na may nakadikit na litrato, ng mga opisyal ng China. Napag-alaman ng mga taga-suri ng impormasyon, na ang mga larawan, ay sadyang nilikhang mapanlinlang, na nilalaman. Walang tiyak na pangalan, petsa, o lokasyon na napatunayan, kung sino ang may gawa ng mga ito. Nagbabala naman ang mga awtoridad, na ang pagpapalaganap ng hindi napatunayang balita, ay maaaring lumabag sa mga batas ng Pilipinas. Pinapayuhan ang publiko, na tignan muna ang pinagmulan, bago maniwala o magbahagi, at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag, at kilalang ahensya ng balita. Ngayon, panoorin natin, ang nasabing balita. 5 kabaong ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Bukod po sa nakasulat na anti-China message, nakadikit din sa mga kabaong ang mga litrato ng ilang Chinese officials. Ang mainit na balita Nagdulot ng takot sa ilang motorista at mga naglalakad ang kabaong na yan na iniwan sa bangketa ng Rizal Avenue Extension bandang 7th Avenue sa Caloocan kaninang madaling araw. Ayon sa uploader ng video, hindi nila malapitan ang kabaong dahil sa pangambang may bomba sa loob nito. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 54 pasado alas 2 ng madaling araw kanina, may kitang isang kulay puting van na huminto sa kalsada. Maya-maya, 5 tao ang lumabas sa van at sinetap ang kabaong bago sila tuluyang umalis sa lugar. Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ng mga otoridad ang kabaong. Sa Quezon City naman, isa ring kabaong ang iniwan sa gitna ng Boy Scout Circle sa Timog Avenue mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa barangay officials, nakita ng mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department o TTMD ang mga nag-iwan sa kabaong. May ilang litrato na nakadikit sa mga kabaong. May nakasulat din dito na Chinese Communist Party at mga salitang greedy at salot. Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ang kabaong ng Quezon City Police. Sa di kalayuan, mayroon ding mga bulaklak ng patay sa Center Island. Hindi raw malinaw kung kasama itong iniwan sa lugar dahil wala umanong playback ang CCTV ng barangay. Sa Makati, may kaparehong kabaong na nakita sa bahagi ng Buendia na ayon sa Makati City Police ay malapit sa Chinese Embassy. Iniinspeksyon ito ng pulisya at bomb squad at nang buksan ay walang laman kundi papel. Pareho rin na nakalagay sa mga nakitang kabaong. May nakasulat na Chinese Communist Party. Ang mga larawan naman, kamukha ni na Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi, at Chinese Ambassador to the Philippines. Imbestigahan na ng National Capital Region Police Office ang tungkol sa mga kabaong na iniwan sa ilang lugar sa Kamaynilaan na may litrato ng ilang Chinese officials. Ayon sa NCRPO, 5 kabaong ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Caloocan, Quezon City at Makati. Sinadyang iwan daw ang mga kabaong kaninang madaling araw. May mensahe ang mga kabaong na kontra CPP-NPA at kontra China. Sinisilip na rin ng NCRPO ang mga CCTV sa lugar na pinag-iwanan ng mga kabaong. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs tungkol sa mga kabaong na may mensahe kontra China, hindi nito pinahihintulutan ang anumang aksyon o banta ng karahasan laban sa sinumang individual o opisyal. Hindi rin ito sumasalamin sa posisyon ng gobyerno at hindi rin ito ipinapakita kung paano maglahad ng kritisismo ang mga Pilipino kahit sa mga sensitibong issue sa politika. Nakikipag-ugnayan din ang DFA sa mga otoridad kaugnay sa tinawag nitong Reckless Act. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay sa mga iniwang kabaong na may mensaheng kontra China.